Good day mga kapinta, welcome back. Ngayong araw ang gagawin naman natin ay maggagayak tayo ng ating solid na kahoy. So kung mapapansin nyo, mayroon tayo ditong pintuan na Yari Sanara. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin ito iginagayak. Bali ang una natin gagawin ay kukuha tayo ng ating papel de lia o sandpaper number 60 o di kaya number 80, depende sa kondisyon ng ating kahoy. Kapag ka ito ay makinis naman, pwede na yung number 80. Kapag ka medyo hindi maganda naman yung yari ng ating kahoy, number 60 yung gamitin natin. Bali dito ang ginagawa natin ay nililihan natin ito gamit yung ating sander machine. So ilalagay ko yung link dyan sa comment section kung gusto nyo masubukan yung sander natin. So yung sander natin, matagal ko na itong ginagamit, halos 4 years na siguro. So bali ko wala naman kayong sander, pwede naman tayo maglihan ng mano-mano. Gagamit tayo ng ating sanding block. Pwede naman tayong gumawa ng sarili nating sanding block. Kumuha lang tayo ng kapirasong plywood. So yung tama lang sa kamay nyo para madali nyo ito magamit. At dito natin ilalagay yung ating mga papel de liha. Tungkol naman sa paggagayak ng ating mga solid na kahoy, magkaiba ito kumpara sa ginagawa nating automotive. Dito kasi iniingatan natin yung haspe o yung design ng ating kahoy. Nang sa ganun, mapanatili natin siya maganda at visible siya hanggang sa mayari yung ating binabarnisan. Kumpara dun sa ating automotive, sinisild natin yung ating plywood gamit yung ating epoxy primer, body filler at epoxy primer. At gagawa tayo ng sarili nating design. Tsaka medyo maselan yung paggagayak ng ating mga solid na kahoy. So kaya dapat tama ang lahat ng ating step at maayos yung ating mga ginagawa. Nang sa ganun maging maganda yung resulta ng ating gagawin. Bali matapos na nga natin itong maliha, linisin lang natin itong mabuti. Siguraduhin na walang kahit na anong alikabok at gagamit tayo dito ng ating wood bleach number 1 at number 2. So sa paggamit ng ating wood bleach ay optional lang, depende sa inyo kung gusto niyo gumamit ng wood bleach o hindi na. So kaya lang tayo gumamit ng ating wood bleach dahil yung ibang parte ng ating kahoy ay medyo mapula at meron din itong mancha. So makakatulong ito para maalis yung pagkapula ng ating kahoy at yung mancha nito. Uunahin lang natin dito ay yung number 1 at maghihintay lang tayo dito ng 20 minutes at susundan natin ito ng number 2. Mag-ingat lang tayo sa pagpahid ng ating number 2 dahil medyo makati ito kapag natilasikan kayo sa kamay. At matapos tayo makapagpahid ng ating wood bleach number 2, maghintay lang tayo ng hanggang kinabukasan o 24 hours bago tayo mag-apply ng kahit na anong chemical sa ibabaw ng pinahiran nating wood bleach. Kapag ka nagpahid tayo dito ng stain at in-applyan natin ito ng sealer nang hindi pa natutuyo ng husto yung ating wood bleach, resulta lang ito ng pagbubula. Para itong kumukulo mga kapinta, magbibilog-bilog yung sealer natin. So para maiwasan natin yan, hayaan natin matuyo ng husto yung ating wood bleach number 2. At kapag ginamitan nyo naman ito ng papel de liha para maalis yung bilog-bilog ng inyong sealer at inipitan nyo ulit ito ng sealer, magre-resulta lang ito ng pagbibilog ulit. Paulit-ulit lang yung mangyayari sa inyo mga kapinta. So importante talaga na hintayin yung matuyo ng husto yung ating wood bleach bago tayo magsimulang magpahid ng ating lacquer sunny sealer. At makalipas na nga yung 24 oras, gamitan natin ito ng papel de liha o sandpaper number 120. Itong pinahiran natin ng wood bleach. Dapat nakaayon pa rin sa direksyon ng ating haspe yung paglilihan natin mga kapinta. Pagkatapos nyan, linisin natin ito mabuti at maggagayak tayo ng ating wood putty. Ang gagamitin natin dito ay yung wood putty spare type. So depende sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin wood putty, maraming brand dyan. So ito lang yung brand natin at ito yung gagamitin natin. Ang ratio natin dito ay 1:1. 1 part ng ating wood putty at 1 part ng ating patching compound. At lulusawin natin ito gamit yung ating acrylic thinner o di kaya lacquer thinner. Hanggang sa maaari na natin itong ipangmasilya. Hindi natin kailangan yung sobrang lapot at hindi rin natin kailangan ng sobrang labnaw. So kailangan natin ay yung sakto lang na sa ganun pumasok sa maliliit na betas yung ating wood putty.
So dito gagamit tayo ng ating oil tinting color, burnt amber. Papatakan lang natin ng konti yung ating pangmasilya nang sa ganun ay hindi siya kitang-kita kapag ginamit natin ito sa ating pintuan. At pagkatapos na nga tayo makapagtimpla ng ating wood putty, ipapahid na natin ito direkta dito sa ating kahoy. Ipapahid natin ito ng 1 hanggang 2 patong at maghihintay lang tayo ng 10 hanggang 15 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating wood putty. Kung mapapansin nyo ay binatakan na natin ito kaagad ng ating wood putty. Hindi na tayo gumamit ng ating sealer. Nakakaraniwan natin ginagawa sa iba nating video na nagpapahid muna tayo ng ating sealer bilang first coating at bago tayo magmasilya ng ating wood putty. So dito babalik ta rin natin. Uunahin natin yung wood putty at isusunod natin yung ating lacquer sandwich sealer. Ginawa natin ito dahil doon sa masilyang ginamit natin. Dahil kapag nagsimula tayo magpahid ng ating wood stain, magpe-penetrate ng husto yung ating wood stain doon sa ating wood putty. Iitim ito ng todo at hindi magiging maganda yung resulta nito. So kaya nag-apply muna tayo ng ating lacquer sandwich sealer nang sa ganon masild natin yung ating masilya bago tayo magpahid ng ating wood stain. At para magpantay na rin yung kulay ng ating masilya at ng ating kahoy. At nakatapos na nga tayo magmasilya ng ating wood putty, gagamitan na natin ito ng papel de lija o sandpaper number 120 gamit yung ating sander machine. Pwede rin yung mano-mano. Gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, pwede kayong gumamit ng sanding block at dito nyo ibabala yung ating papel de lija. Basta panatiliin nyo lang na nakaayon sa direksyon ng haspe yung paggamit ng inyong liha. Huwag nyo sasalungatin dahil hindi magiging maganda yung itsura nung yari nung ginagawa nyo. So bali linisin lang natin mabuti, alisin natin lahat ng mga sobrang masilya sa ibabaw ng ating kahoy. Siguraduhin natin na matitira lang yung mga masilya natin sa mga malalalim na parte at sa mga maliliit na betas. So kaya natin binatakan yan. Marami kasing betas yung mga solid nating kahoy, mahirap naman gawin kung iisa-isahin natin ito mga kapinta. So kaya binabatakan natin yan. So ito, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng ating kahoy matapos natin ito mabatakan. So kung mapapansin nyo, kitang-kita yung haspe ng ating kahoy. Inalis natin lahat ng nasa ibabaw ng ating masilya at natira lang yung mga masilya sa maliliit na betas ng ating kahoy. At kung mapapansin nyo, yung parte na to, may naiiwan pang masilya. Aalisin natin yan mamaya. Hindi natin yan kailangan. At yung mga sulok ng ating pintuan, kailangan lihain natin yan ng mano-mano. Kailangan maabot yan ng liha. So ito, nililihan na natin yung mga iba pang masilya na naiwan. Aalisin natin ito dahil hindi magiging maganda yung itsura niya kapag pinahiran natin yan ng wood stain mamaya. So ayan, pagkatapos natin itong maliha at nalinis na natin ito ng husto, mag-i-spray tayo dito ng ating lacquer sandwich sealer. Isisil natin yung masilya natin at yung ating pintuan. Ito yung pinaka magiging first coating niya. Nang sa ganon, hindi mag-penetrate ng husto yung ating wood stain mamaya dito sa ating kahoy. Gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, kapag hindi natin ito pinahiran o in-applyan ng ating sealer at nag-apply tayo ng ating wood stain, hindi magpapantay-pantay yung kulay ng ating pintuan at magpe-penetrate ng husto yung ating wood stain sa ibang parte ng ating kahoy. Bali, isa to sa nakakatulong para maging maganda pa yung yari ng ating ginagawa. Pagkatapos tayo makapag-apply ng ating lacquer sandwich sealer, maghihintay lang tayo dito ng 15 hanggang 25 minutes at pwede na natin itong pahiran ng gusto nating wood stain. Depende na sa inyo mga kapinta kung ano yung gusto nyong kulay ng wood stain, maple, mahogany, walnut, basta ito nakagayak na. So dito ang gagawin naman natin ay gagawa tayo ng sarili nating wood stain gamit yung ating paint thinner at mga oil tinting color. Pwede rin tayong gumamit ng mga timplado ng wood stain gaya ng mga oil wood stain, walnut, maple, mahogany, walnut, depende kung ano yung gusto nyong gamitin. So dito ang gagawin naman natin ay gagawa tayo ng sarili nating wood stain gamit yung ating mga oil tinting color. Bali ang ginamit lang natin dito ay lamp black at burnt amber. Ito lang yung combination natin dito sa ating wood stain. At konti lang yung ginamit nating mga oil tinting color dito mga kapinta, dahil hindi naman natin kailangan yung sobrang oil tinting color.
doon sa ating paint thinner dahil magkakaroon lang ito ng chemical reaction kapag tayo ay nag-apply ng ating sealer. So dapat medyo matabang lang yung titimplahin natin. Gumamit muna tayo ng papel de lia o sandpaper number 240 para kuminis yung kahoy natin at maganda yung pagpahid ng ating wood stain. At ipapahid natin yung ating wood stain gamit yung ating paintbrush at pwede rin yung ating basahan. Depende na lang sa inyo mga kapinta kung ano yung gusto nyong gamitin. At matapos natin mapahiran yan ng ating paintbrush, susundan na natin yan kaagad ng ating malinis na basahan. Nang sa ganun hindi masyado mag-penetrate yung ating wood stain dito sa ating kahoy dahil light lang naman yung kailangan natin dito. So kung mapapansin nyo parang medyo mapula yung wood stain natin. So sa camera lang yan mga kapinta, pero sa personal hindi ganyan yung kulay niyan. Mamaya pakikita ko sa inyo kung ano yung actual na kulay ng ating pintuan. Sa pagpupunas naman ng ating basahan, dapat nakaayon din tayo sa direksyon ng haspin ng ating kahoy. Dahil makikita rin yung mga marka ng pahid ng ating wood stain kapag nakasalungat ito. Hindi ito magiging maganda kapag nayari na. At matapos tayo makapag-apply ng ating stain, maghihintay lang tayo dito ng 1 hanggang 2 oras depende sa init ng panahon. Bago tayo pwede mag-apply ng ating lacquer sanding sealer, a-applyan natin ito ng 1 hanggang 3 patong hanggang sa magsara yung mga betas ng ating kahoy o yung maliliit na butas na makikita nyo sa mga solid na kahoy. So dito ipakikita ko sa inyo kung paano natin i-sprayan ng sealer yung ating pintuan. At ipakikita ko rin sa inyo yung pagkakaiba ng first, second, and third coating. Tapos tayo makapag-spray ng ating first coating, ito na yung itsura ng ating pintuan. So kung mapapansin nyo, tuyong-tuyo yung pintuan natin, dry na dry siya. So madaling sinisip-sip ng ating kahoy yung ating sealer. So maghintay lang tayo dyan ng 15 minutes at gagamitan natin yan ng papel de liha ng number 240 at isa-second coating natin yan. So kung mapapansin nyo, nagpe-penetrate kaagad yung ating sealer dito sa ating kahoy. Pagkatapos na tayo makapag-spray ng ating sealer, maghihintay lang tayo dito ng 15 to 25 minutes at gagamit tayo ng ating papel de liha number 240 at mag-i-spray tayo ulit ng ating sanding sealer. So paulit-ulit lang gagawin natin mga kapintahan hanggang sa makatatlo o 4 tayong patong ng ating sealer. So dito ipakikita ko naman sa inyo yung itsura kapag naka-second coating na ng ating sealer yung ating kahoy. Kung mapapansin nyo, malaki yung pagkakaiba ng first coating at second coating. So kung mapapansin nyo, medyo basa na yung ating kahoy. Mas magiging maganda pa yung resulta niya kapag na third coating natin mga kapinta. So ayan, ito naman yung third coating natin mga kapinta. Kung mapapansin nyo, mas basa ito kaysa dun sa second coating. Pero kapag naghintay tayo dito ng 12 hanggang 24 hours o isang araw, magpe-penetrate yung sealer natin sa kahoy na yan. Medyo matutuyo pa yan. At yun na yung magandang time na pwede tayong mag-apply ng ating pang-apat na sealer. Dahil natuyo na yung sealer natin na maghapon at magdamag, kaya kapag nag-apply tayo ng pang-apat na patong, may sasalo na sa sealer natin. So sana nakukuha nyo yung mga sinasabi ko mga kapinta. At kapag nakapag-apply na tayo ng 4 na patong, pwede na tayong gumamit ng ating pambuli at bubulihin natin yung ating kahoy para mas kuminis at maging maganda pa yung latag ng ating sealer. At makakatulong din yung ating pagbubuli upang maisara yung mga nakikita nyong maliliit na betas dito sa ating kahoy. So sa madaling salita, medyo marami-rami pa yung mga step na gagawin natin. Ang pinakita ko lang sa inyo dito kung paano natin ginagayak yung ating mga solid na kahoy. At medyo mahaba na rin yung video natin mga kapinta. Sa tingin ko dito ko na muna puputulin yung ating step by step video. At abangan nyo na lang yung mga susunod pa nating step by step video tungkol dito. At kung nagustuhan mo at nakatulong sa iyo ang video ito,
i-click mo na yung like, at kung bago ka lang dito, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo yung bell notification para isa ka sa mga unang makakapanood kapag may mga bago tayo step by step video gaya nito. At mag-follow na rin kayo sa ating Facebook page mga kapinta.